Let's do a tour of our new place! Highlight of the condo! O, diba? Na-reveal agad yung place. Fully furnished na siya. Yung living space natin. This is where the magic happens. Wow, kala mo naman nagluluto. Luto-luto tayo. Dito kami gumatcha. Malaki yung sink space niya. So, ito yung connecting nung pa-curve dun sa living room natin. Nakikita man nila yung sunset, ah. Welcome to our empty condo tour. Actually, di naman empty kasi fully furnished na yung condo na to. Oh my God, I can't believe I'm finally saying this. But let's do a tour of our new place. O, diba? Na-reveal agad yung place. Wait. Back to original place. Fully furnished na siya nung pagkuha ko ng condo na to. So, parang tipong Airbnb talaga siya na set up. Na kompleto na talaga lahat. Kahit na mga utensils, mga bedsheet, ganun, nandito na lahat. So, technically, pwede na ako mag-move in anytime. Pero pinatanggal ko na din yung mga ibang gamit na hindi ko kailangan para at least may touch pa rin naman of home. So, dadalhin ko pa rin yung mga ibang gamit ko dito sa ating new place. The non-nego ko talaga kapag maghanap ako ng new space is that open space talaga siya, na hindi siya yung typical na condo layout na masikip o kaya hindi siya maaliwalas. After a long search, nahanap natin itong space na to. Pagpasok mo dito sa ating main door, may shoe cabinet dito and pretty spacious din siya. Feeling ko IKEA to. Para majority nga ng mga gamit nila IKEA eh. Tapos meron tayong prosperity bowl over here because today is our first day of moving in. Living room muna, a kitchen. Kitchen down! Let's hop to the kitchen! This is where the magic happens. Wow, kala mo naman nagluluto. Pero ang ganda guys. Fairly big naman din siya. Maganda na ang dami niyang mga storage dito. Tapos sa kanila din to, lahat ng mga jars, ganyan. May mga plato na din siya. Kahit nga may shot glass din siya, oh. Bugs. Ayan, no, kompleto siya. Tapos may wine glass pa siya dyan, no. Rice cooker, tapos may ref na din. And yung gusto ko sa kanila is that inverter na yung mga appliances nila. So at least, tipid-tipid, diba? Tipidity is real. Luto-luto tayo. The fantasy is real, ganyan. Giniling? Bakit yun yung top of mind ko? Yun, meron din siyang mga range food. Ay, hindi inagana. Ay, ayan na. Ay. Kinabahan eh, no? Tapos, yun nga lang, yung wala lang sa kanila is oven. Kasi usually ba may oven sa mga condo? Wala masyado, wala. So, yun. Fire hazard daw kasi. Kasi parang, ayan, tapos may mga pots na din siya, di ba? So parang at least completo talaga. Nandiyan na lahat. So at least hindi ko na kailangan bumili. Tapos may microwave din, guys! May microwave din. Tuwang-tuwa ako dito kasi nga, sa bahay namin, wala kaming microwave. As a Chinese na ayaw daw sa radiation, ganyan. So wala talaga kaming microwave. So before, kapag kuna yung mga popcorn, ganon, hindi namin nagagawa sa bahay. Pinapamigay ko pa siya sa mga friends ko kapag meron akong mga nare-receive na mga ganon. So now we have it. Tapos yung gusto ko din dito, meron na siyang washing machine. Washer and dryer siya. So at least, di ko na kailangan magpalaba din sa labas. Tapos ito din, maganda din tong part na to kasi may storage pa siya dito sa harap. So pwede ako maglagay ng siguro kung groceries. Tapos may stool lang dito. So imagine nyo yung fantasy na dito ka mag-gumatcha. Ganyan. Romanticize ba? May aircon din over here. Tapos inverter din siya. So, perfect. May dining chair na din siya. Tapos, ano to? Ganda nito kasi alam ko ano to eh. Expandable? Is that the term? And over here, ting! So before, may malaking sofa bed dito, tapos may TV, pero pinatalanggal ko na siya kasi nga, gusto ko talaga na maglagay ng sarili ko rin namang gamit, di ba? Hindi naman yung parang nakiki-rent ka lang. So, bala ko dito, yung living space natin, teddy sofa, ganyan. Pinakip ko na muna yung mga ibang gamit, di ko pa sure kung gusto ko gamitin, kasi pwede naman if ever na hindi ko siya gagamitin, pwede ko siya ipa-pull out na. Yun yung at least okay na may flexibility tayo of what we want to keep, and the reveal of the highlight of the condo! Tanan! Ano 90? 90 kasi ganun eh. 180. Nag-isip pa na angle. Pero 180 kasi siya. So, if you walk here sa may living room, hanggang dun sa bedroom, 180 siya na curve. Kasi yung morning, pag ganun siya,
Tapos doon yung sunset. So at least meaning maliwanag all throughout the day. So right now, pa 6 p.m. So medyo maliwanag pa rin naman siya. Ito na yung pa-curve going to the bedroom. May full-length mirror na kasi siya. Sakto na at least di ko nadadalhin yung meron sa bahay. Kasi nga, ang hirap i-transit kapag salamin. Kasi naman na, delikado, baka mabasag, ganun. So at least we have this. Tsaka ang ganda niya kasi parang it brings out the whole space. Mukhang mas malaki pa yung space, ganun. So at least pwede din OOTD. Ganun. Yan. Saan galing yung ganun? Ay, hindi pala siya closet space. Utility cabinet. So, may plancha siya, which is perfect. Kasi wala kaming plancha sa bahay. Steamer type siya na plancha. Nice! Kasi di ba minsan may mga dress, kunwari mga formal dress, ganun, ang hirap i-plancha. So, at least meron na yan dyan. Ang ganda rin nung spacing niya here na parang mukha lang siyang... Basta? Hindi na nag-isip no? Yung maganda dito is that isa lang yung bathroom niya. For me, ang hirap maglinis ng toilet na parang hindi ko kaya na mag-isa lang naman ako tapos dalawa yung CR ko kasi dalawa yung kailangan kong ilinisin na CR. So, okay na yung isa. Simple CR lang naman siya. Tchanan! So, ano lang siya. At least yung gusto ko dito, malaki yung ano niya. Malaki yung sink space niya. So, pwede ako maglagay ng mga toiletries. Tapos, dito din sa baba. Ayan. Pwede yung mga skincare, yung mga stocks ko ng mga skincare products. This is the shower area. Connecting siya na CR. So, may door dito, tapos may door din here. Going to the bedroom naman siya. Pero dumaan na tayo sa main room. Ay, patayin natin ang ilaw, syempre. Tipid tayo sa kuryente. Pero yun, connecting CR lang siya. So, if ever na pwedeng mag-CR from there, pwede ding mag-CR from here. Let's enter to the bedroom. Tada! Ang init dito, guys. So, ito yung connecting nung pa-curve dun sa living room natin. Nakikita ba nila yung sunset? Basta nandiyan yung sunset. Diyan siya. Tapos kanina medyo mainit. So, tinakpan ko muna ng curtain. So, before kasi may malaking couch dito So, pinatanggal ko rin siya. Hindi ko pa alam actually kung ano yung mga lalagay ko dito. Meaning, more things to shop. Wow, justify. Ay, sorry, may mga ganito pala kasi nga nag-move in pa kami. So, ito yung teddy sofa ko. Yung kutsyon ng teddy sofa. Oo, tatanggalin natin mamaya to. May bed na din siya nakasama. So, perfect. At least di ko na kailangan bumili ng bed frame, ng mattress. So, yun kasi yung thing kapag kunwari unfurnished nga siya, syempre kailangan mo bilhin lahat ng mga gamit na wala pa sa place mo, ganun. For me kasi, parang meron naman na kami ng ganun sa bahay. Okay na din muna since trial period pa lang naman natin to. Side table, di ko sure kung gusto ko pa i-keep, pero keep muna natin. Lastly, with the closet space, ito lang talaga yung main dilemma ko nung binuview ko tong condo na to. Kasi nga, ang liit ng closet space. Well, I mean, not bad na may closet space nga to begin with. Kasi for some spaces, wala talaga siyang provided. Relatively big naman na. Tapos ayan, may plancha pa siya. So that is the bedroom, di ba? Very simple lang naman siya. Yung gusto ko lang talaga is the open space nga siya na ganun, na ang laki niya. So before we end this video, huwag niyo pong pansinin ang ating buhok. Pero I just want to say thank you so much to everyone na nag-share ng support nila sa akin, na nag-celebrate with me. And sobrang nakaka-overwhelm talaga. Tsaka, grabe, nakakatawa talaga. As in, like, reading all your comments. Kinikilig lang talaga ako. As in, naiiyak ako out of nowhere, promise. As in, di ko alam kung dahil magkaka-period na ako that time. O kaya, basta in general lang na sobrang asa Taurus na very, very iyaking girly. Before we end this video, gusto ko lang gumawa ng parang sit-down video na to share all the basically adulting process of moving out. Kasi may mga nagtanong dun sa mga previous videos natin of paano yung mga process, yung mga cheque, paano ako naghahanap, o kaya ano yung mga pinipare ko, how I saved up for it. Basically, all the behind the scenes. I-chika ko sa inyo habang tayo po ay magpo-fold na ating first labada dito sa apartment. Isabay na din natin para naman productive tayo. Kumuha ko ng listahan dito para hindi ako out of track as always. First things first, I just want to do a disclaimer na ang tagal ko din pinipare yung sarili ko to be in this moment where I am right now. Parang minsan feeling ko na people think na these are all instant, na parang ang sarap ng buhay niya. Know that I also waited for my season and I get to harvest all the hard work that I did before then. Tagal-tagal. Sabi ko, teka, sabi ko magpo-fold tayo pero na-distract
na tayo. Siguro kapag gusto mo mag-move out, number 1 would be list down your pros and cons sa mga gusto mo sa isang apartment. Ang daming factors to consider na parang location, cut ng apartment, non-nego ba sa inyo yung kunwari may guard na mag-receive ng parcel nyo, big windows ba. Ilista nyo talaga yung mga non-negos nyo just so that you can easily filter yung mga i-view nyo na mga unit. Ito lang yung third unit na view ko and gusto ko na talaga to kasi nga yung first two, loft yun loft sa Makati. Kasi nga parang sabi ko, parang fantasy ko din talaga na magstay sa loft, ganyan. Pero medyo masikip din siya, 40-something square meters. I know it's big for a solo living girly na, pero kasi for me, with what I need nga, kanya-kanya talaga tayo ng mga gusto, di ba? In terms of how I prepared for this season naman, for me talaga, big deal talaga na I won't live pay to paycheck by sustaining this place. Na parang ayoko naman na ang ganda tingnan na dito ka nakatira but at the same time, you're struggling naman financially. I really made sure na covered na yung finances ko for this apartment. Syempre, hindi din naman lang rent yung kailangan mong i-consider kasi may utilities pa yan, yung kuryente mo, yung tubig, yung internet, tapos if ever na unfurnished pa yung place mo, furnitures pa yan. With the rent, 2 months security deposit, meaning yung 2 months worth of your rent, nakatago lang siya sa kanila. Para lang siyang assurance for them na if ever na umalis ka bigla or may na-damage ka dito sa unit nila, yun yung gagamitin nilang coverage for them. Tapos, 1 month advance, meaning prior to moving in, magbabayad ka na ng rent. Hindi siya yung after mo 1 month tumira doon bago ka magbabayad ng rent. Meaning, prior to moving in, 3 months worth of rent na yung kailangan mong i-shell out. So, malaki talaga siya at mabigat. So, just make sure to consider all of those things prior to moving in. Second would be, prepared ka na talaga mentally and physically kasi may mga ibang tao na hindi naman din sanay mag-isa, but it's just that ready ka ba talaga? Parang gano'n. Hindi yung parang one day, parang ayaw mo na. Kasi there's no turning back, girl. Feeling ko adulting thing na siya na very conscious na talaga ako with all my expenses. Ay, ano nyo pala, check nyo guys yung si Kaskasan Bodies. May Facebook group siya, tsaka may app din siya. Kasi ito sobrang helpful talaga for me with my adulting journey na to really track all my expenses. Sobrang helpful niya talaga na kapag may questions ka with anything related to financial, yung mga expenditures, ano yung mga parang feeling mo na sila na yung magulang mo, yung mga tao doon, ganun. Tapos sobrang supportive ng community. Nakakatuwa lang kasi doon po nalaman din yung mga process about post-dated checks, kapag mag-move in ako dito, ilang percentage ba dapat yung isi-save up mo versus yung isi-spend mo, or saan mo siya pwedeng taguin, ano yung mga investments. Tapos doon sa app na yun, makikita mo lahat ng kunwari mga credit card promos, magda-dine out ka, may kailangan kang bilhin. So might as well also utilize yung credit cards mo. Yun na talaga yung mga groups na sinasalihan ko kasi sobrang helpful talaga niya. Always live within your means. Hindi porket na may pera ka, gagastusin mo na siya agad. Minsan kasi sobrang nakakabulag din yung feeling na alam mo na may ganito kang amount sa bangko, so parang mas confident ka na mag-splurge kasi alam mo na may pera ka. But of course, ang dami din kailangang factors na i-consider. Itago na lang yan sa mga investments. Hindi porket na may pera ka, kailangan mo na siyang gastusin. Hindi porket sale, kailangan mo lang bumili. Isipin mo kung kailangan mo ba talaga siya, o kaya minsan mag-hoard ka pero parang masisira din naman sila, o kaya makakalimutan mo silang i-consume or gamitin. So parang feeling ko nga na mas conscious na ako sa mga ganun. Saan ito nakalagay? Ito lang. Lastly, about the post-dated check nga din pala. For me, as in, pumunta lang talaga akong bank. Tapos sabi ko na mag-open ako ng checking account. So, kapag checking kasi is the checking account, they just ask for a copy of my contract dito sa apartment. Kasi sabi nila na gusto daw nila makita kung para saan mo kailangan ng post-dated check. Mabilis lang, nagawa naman na yung account as in same day. Tapos yung check it took a week for it to be picked up. Tapos you have to pay for the check lang. I think 300 pesos? Yung parang bundle of the cheque. May balance siya na kailangan mong ilagay. Sa BPI kasi ako nagpagawa, 10k pesos yung maintaining balance mo dun sa account. Pero depende siya, iba-iba. Para alam ko BDO, 25k. Let me know guys if you have other comments pa or like may questions kayo about moving out and all that. Feeling ko iyak ako. Kasi parang, girl, nagawa mo to. Naiyak na ako. Sabayan nyo na lang ako kasi hindi ko din alam anong mangyayari. Basta sabayan nyo ako. Yeah, thank you so much guys for watching. Until the next vlog. Bye!